Tinalakay ang energy security sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Inimbitahan din ni PBBM si Putin na bumisita sa Pilipinas para bigyan ng mukhang balita Mobile Journal, Julie Baiza. Nagharap na sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa isang bilateral meeting sa Kazan. Binanggit pa ni Putin ang sabay na pagdiriwang ng Pilipinas at Russia noong June 12. First of all, I would like once again to congratulate you, distinguished Mr. President, and all the people of the Philippines on the Independence Day on the 12th of June. Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence. Energy, food security at kalakalan ang kanilang pinag-usapan. Kasabay nito, may imbitasyon naman si Pangulong Marcos sa Russian President. And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. Bukod sa pulong, nagsisilbi ring co-chair ng ASEAN-Russia Commemorative Summit si PBBM. Kasabay nito, tinabla ng palasyo ang pasaring ni Davao Congressman Pulong Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ng International Criminal Court bilang political weapon sa kanilang mga kalaban. Unang-una alam naman natin ng ICC, korte po ito. At meron namang kaso. Kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So wag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Git ng palasyo, kailangan lang matugunan ang hiling ng mga Pilipino at managot ang mga dapat managot. Tanong pa ng palasyo, bakit laging isinisisi sa administrasyon ang usapin gayong 2017 pa na isampa ang kaso sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa nating Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Iyon ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. Dagdag pa ni Yuse Claire Castro, valid ang lahat ng warrant of arrest na inilabas ng ICC. Hindi naman na nagbigay pa ng impormasyon si Castro kung napag-usapan na ba ng gobyerno ang lumutang na panibagong warrant of arrest laban sa isa pang senador. Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.